Magandang araw mga sangkay, share ko sa inyo itong ating isang simpleng tinapay, yung ating kalihim. Pero bago tayo magsimula ay paki-like at share itong ating video at paki-follow na rin po ng aking page. Ito na yung ating unang gagawin, palaman. Kailangan lang natin ng asukal, food color, at flavor mga sangkay, naglagay tayo para mas malasa. Next ay powder milk. So bali sa palaman mga sangkay, kahit anong flavor ng palaman ang gusto nyo gawin, pwede naman po. Dito is ube yung ating ginawa. At naglagay ako ng margarine. So mix lang mga sangkay. Bali sana itong video na to, simpleng video, ay makatulong lalo na sa mga baguhan. Next at ilalagay is yung ating harina. Soft flour mga sangkay yung ating nilagay dyan ha. At kapag ilagay na natin yung ating harina, ay buuhin na natin itong ating palaman. So bali kung sakaling kayo ay baguhan at nagsisimula pa lamang sa paggawa ng tinapay, ay wag po kayong magmamadali para maiwasan nyo po ang pagkakamali. So bali ganyan lamang kalambot yung ating palaman ng ating kalihim. Kapag nagawa na natin yung ating palaman, ay pwede na muna nating itabi at gumawa na tayo ng ating dough. Take note mga sangkay, ang video na to ay para lamang sa mga baguhan o sa mga gustong matuto. At ito na yung ating dough mga sangkay, asukal. Maglagay tayo ng asukal, asin, maglagay tayo ng powder milk. So bali sa mga sukat ng mga ingredients, double check nyo po bago nyo ilagay para hindi tayo magkamali at hindi masira yung ating dough. Sunod ay naglagay tayo ng vanilya at tubig. So bali ito nga palang ating dough is gagamitan natin ng makina sa pagpapakinis at naglagay ako ng shortening. Mix lang natin mga sangkay, tutunawin ko lang dyan yung asukal at saka yung asin na aking nilagay. Kung mapapansin nyo mga sangkay is mga simpleng ingredients lang yung ating mga ginamit. At ayan, nilalagay na natin yung ating harina, bread flour mga sangkay, at naglagay na rin tayo ng ating yeast. Huwag nyo kakalimutan yung yeast mga sangkay para lumaki yung ating tinapay ha. At sunod natin gagawin is bubuuhin na natin itong ating minamasa. Inuulit ko, gagamitan ko ito ng makina mga sangkay para mas mabilis kong mapakinis yung ating masa. Pero kung wala kayong makina ay pwede naman kayo gumawa nito ng mano-mano. Lambutan nyo lamang yung dough para hindi kayo mahirapan sa pagpapakinis ng inyong masa. At para sa iba pang recipe about baking ay pasyalan nyo po yung aking page. Nandyan po sa ating page mga sangkay sa long video. Marami na po tayo naka-upload na recipe about baking dyan. At kung gusto mo naman is pasyalan mo yung aking YouTube channel. Mas marami na pong naka-upload na recipe about baking sa aking YouTube channel, Margel TV din po. Sigurado akong makakatulong yun sa inyo. At kung nagustuhan mo naman itong ating video ay huwag kalimutan mag-like at share ng ating video ha. At paki-follow na rin po ng aking page. So ayun, kapag nabuo na natin yung ating dough, ay sisimulan na natin ang pagpapakinis mga sangkay. Ito yung ating dough roller. So kung sakaling kayo baguhan at gagamit ang dough roller, ay ingat-ingat po dahil napakadelikado po ng makina na ito. At ito na nga, napakinis na natin yung ating dough. Sisimulan na natin ngayon yung paglagay ng ating palaman. Panoorin nyo na lamang po yung sa video mga sangkay kung paano ko nilagay yung palaman dito sa ating dough. So bali 1 kilo nga pa lang itong pabalat na ating ginagawa mga sangkay. Kung sakaling marami ito para sa inyo at gagawa lang kayo pong merienda, ay pwede nyo namang hatiin para sa kalahating kilo. Hatiin nyo lamang yung mga sukat ng mga ingredients sa aking ilalagay dyan sa caption para makagawa kayo ng kalahating kilo. Dahil inuulit ko, 1 kilo po itong ating ginagawa. Itong ating recipe mga sangkay, mga ingredients na ginamit is mga simple lang. Mabilis nyo lang mahahanap yung ating mga ingredients na kailangan sa mga pamilihan. Pwede nyo itong gawin para pang merienda at pwede nyo rin itong gawin para pang negosyo. Pero kung gagawin nyo ito para pang negosyo ay syempre wag nyo kakalimutan na mag-costing ha. Napakahalaga. Diyan ang pinakamahalagang part sa pag-costing kapag gagawin nyo pang negosyo ang isang produkto. Ito na nga mga sangkay, bali ganito lang kasimple yung pagbalot ng ating palaman. Panoorin nyo lang yung video. Wag kayo magpa-fast forward mga sangkay. Maiksi lang yung ating video para makita nyo ng maayos kung paano nga bang proseso ng paggawa ko ng kalihim. So bale, ito nga pala ating palaman mga sangkay, sa ubi to ha. Pero kung sakaling gusto nyo gumawa ng ibang palaman, ibang klaseng palaman, ay pwede naman po. Next step natin mga sangkay, kapag nilagyan natin yung ating palaman dito sa ating dough, ay kung mapapansin nyo is pinipi natin. Hindi ko alam kung anong ibang term ng pinipi, parang pangat ng pinipi no. Basta diinan nyo lang mga sangkay, medyo nipisan lang natin yung ating ginagawang tinapay. So papantayin natin yung haba. Yan o, ganyan mga sangkay. Hindi naman sobrang nipis ha. Tama lang. At kapag napantayin nyo na yung pagkakanipis ng ating ginagawang tinapay, ay cut na natin. So yung mga sangkay, gagamit lang tayo ng bread slicer or bread knife. Bali, pantayin nyo lang yung laki mga sangkay dahil pantay naman yata yung basta pantay ang nipis nyo ng inyong ginagawang tinapay, pantayin nyo lang din yung sukat ng pagkakahiwa nyo para magpantay-pantay yung laki nila kapag naluto. So ayun, bali ganyan lang tayo kasimple magporma nitong ating kalihim. Sana itong video na to ay makatulong sa inyo, lalong-lalo na sa mga baguhan or kumukuha ng idea para makagawa ng mga simpleng tinapay. At ito na nga, ilagay na natin sa ating paglulutuan. So bali, paalsahin muna natin ng ilang minuto bago natin isalang. So bali, rest ko na yung mga sangkay, lalagyan ko lang ng plastic para hindi siya mamalat. At ito na nga, after 1 hour mga sangkay, isasalang na natin. Pero bago natin isalang, pinahiran ko muna ng evap milk sa ibabaw dahil lalagyan ko ng linga para dumikit yung linga. Optional lang naman mga sangkay kung gusto nyong maglagay ng linga.
Pero kung wala kayong linga at ayaw nyong maglagay ay pwede naman po yan kahit walang linga. So bali palamutoy lamang yan sa ating tinapay. Nga pala mga sangkay, maraming salamat sa patuloy nyo pagsuporta sa aking channel ha. Dahil sa ngayon po is 132k followers na po tayo. Maraming salamat po talaga sa inyong suporta at God bless po sa inyong lahat. Next step natin, salang na natin mga sangkay. Ang init nating oven dyan is 180 degrees Celsius. At gumamit lamang ako ng katamtaman lakas ng apoy. At niluto ko lang ng 16 minutes. Ito na po yung ating finished product. Bagong luto mga sangkay. Huwag kalimutan mag-like at share ng ating video at pakisuportahan na rin po ng aking channel.